Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Pagkatapos ay pinahirapan ng mabigat ni Ming Shiren si Old Eighth, ang mga sigaw ay umalingaw sa buong Evil Sky Pavilion. Pagkatapos ng parusa, kinaladkad niya si Zhu Honggang patungo sa Reflection Cave. Natigilan si Pan Zong, naguguluhan. Sa sandaling iyon, mausisang lumapit si Qiao Jin sa kanya, "Kapatid Pan, mukhang mapotla ka, may sakit ka ba?" Tinitigil ni Pan Zong ang kanyang mga daliri, napagtanto ang bigat ng sitwasyon. "Sa tingin ko, nakagulo ako." Samantala, sa loob ng Evil Sky Pavilion, tiningnan ni Lasho ang kanyang system panel, napansin niyang kulang na lang siya ng mahigit 1,000 puntos para mabili ang 7-star Soul Transferring Avatar. Habang nag-iisip siya, narinig ang boses ni CIU Honor mula sa labas, "Guro, humihiling ng tagpo si Huawu daw." Sumenya si Lasho na papasukin siya. Pagpasok, magalang na sinabi ni Huawu daw, "Bumabati po si Huawu daw sa Pavilion Master." Tumango si Lasho, "Nakapagpasya ka na ba?" Sumagot si Huawu daw, "Opo. Nagtataka lang po ako, sa lahat ng kayamanan sa Evil Sky Pavilion, bakit kailangan ninyo ang Black Magnolia?" Hindi itinago ni Lasho ang dahilan, para buksan ang Energy Sea. Sandaling nag-isip si Huawu daw, "Sa totoo lang, ang Cloud Seed ay isa lamang piraso ng Black Magnolia. Para mabuksan ang Energy Sea, kailangan ng hindi bababa sa 2 piraso. Ang Black Magnolia ay labis na mahalaga at hindi magkakaroon ng higit sa 5 piraso sa buong Great Flame. Maaaring hindi sapat ang 1 piraso." Nang marinig ito, tahasang sinabi ni Lasho na kaya niya kailangan ng 2 piraso. Medyo nawala ng imik si Huawu daw sa kahilingan ngunit kinilala ang kahalagahan ng gawain. "Nagpadala na ako ng lumilipad na sulat sa mga elder ng Cloud Sect at tatalakayin nila ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Sabihin mo sa Cloud Sect na limitado ang aking pasensya. Desidido akong makuha ang Black Magnolia," mariing bili ni Lasho. "Gagawin ko ang aking makakaya upang makipag-ugnayan. Magkakaroon ng resulta sa loob ng 1 buwan," paniniguro ni Huawu daw bago tumayo at lumabas. Para kay Lasho, hindi gaanong katagal ang 1 buwan, hindi tulad ni Yu Shangrong na hindi makapaghihintay kahit 1 araw. Iba si Lasho, marami siyang oras. Sa loob ng buwan na iyon, nag-focus siya sa pagdidisiplina sa kanyang mga disipulo at pag-unawa sa heavenly writing, naglaan din siya ng oras sa pag-aaral ng maraming klasikong libro. Umabot na sa 15,000 ang kanyang merit points. Pinag-isipan niya kung bibilhin niya ang avatar o susubukan niya ang lottery. Nakakatuksong ang lottery ngunit mapanganib, habang ang pagbili ng avatar ay mauubos ang lahat ng kanyang pinaghirapang merit points. Nang walang merit points, nakaramdam siya ng kawalan ng seguridad. Dahil palaging available ang avatar para bilhin at walang mga bottleneck sa kanyang paglilinang, nagpasya siyang maghintay at mag-ipon pa ng merit points bago gumawa ng desisyon. Habang tinatapos ni Lasho ang kanyang mga iniisip, ilang disipulo at si Huawu daw ang pumasok. Nahulog ang kanyang tingin kay Huawu daw at sa pamamagitan ng Eye of Truth, napansin niya na ganap ng gumaling ang mga sugat ni Hua at mas naging kahanga-hanga pa ito kaysa noon. "Nakagawa ka ng breakthrough." Labis na nagulat si Huawu daw sa loob niya. Sa loob ng buwan, araw-araw siyang nagpapagaling pagkatapos ng malaking labanan sa Tensor Serrers. Sa matagalang labanan kay Swordsman Lo Sharon sa ilalim ng nagpapalakas na maswerteng enerhiya ng White Tower, nalutas ang bara na kanyang pinipigilan sa loob ng 20 taon. Sa kanyang pagpapagaling, balak niyang itago ang kanyang bagong antas ng paglilinang ngunit hindi niya inaasahan na makikita ito agad ni Lasho. Nang marinig ito, dali-daling binati siya ni Ming Shiren at ng iba pa. Medyo nahihiya ngunit natutuwa si Huawu daw na tumawa, wala itong ipinagmamalaki. "Kung hindi dahil sa pagpapakita ng White Tower, natatakot ako na ang palaisip ang bumabagabag sa akin sa loob ng 20 taon ay mananatiling hindi malutas sa huli. Dapat kong pasalamatan ang Pavilion Master para dito. Pakiusap, tanggapin ninyo ang aking pagyuko." Tumango si Lasho ng kalmado at sinabi, "Tumayo ka at magsalita." Ipinapakita lamang ng Eye of Truth ang realm, ngunit ang bilang ng leaves ay dapat husgahan mula sa aura.
Nag-isip siya ng may pagdududa, 7 leaves. Ngumiti si Huawudao, tumango, at sa isang talon ay umakyat sa himpapawid upang ipakita ang nagniningning na 7 Tribulation Insight Avatar na naglalaman ng 7 talulot na Golden Lotus sa ilalim nito, umiikot at bumubukad. Kasunod nito, malakas na sumigaw si Huawudao, 6 Union Seal Technique. Ang nakapaligid na malakas na enerhiya ay nagkahalo sa mga karakter para sa langit, lupa, buhay, kamatayan, tubig, apoy, pag-iral, at kawalan, kasama ang karakter na, pag-alis, na unti-unting lumilitaw at mabilis na umiikot sa paligid niya, bumubuo ng isang matibay na kalasag ng malakas na enerhiya. Tumawa si CIU Honor nang makita ito, ikatlong nakatatandang kapatid, na pag-iwanan ka na. Hinuyam ni Duan Muxing ang Overlord Spear sa kanyang kamay, medyo hindi kumbinsido. Bagamat nakapagbukas si Elder Hua ng 7 leaves, balang araw ay babasagin ko ang 6 Union Seal Technique na ito. Hindi mapigilan ni Ming Shuren na tuksuhin, huwag mong kalimutan, mayroon ka ng Overlord Spear, samantalang si Elder Hua ay wala man lang disenteng armas. Medyo napahiya si Duan Muxing nang marinig ito at sinabi, dahil napakalaki ng agwat sa pagitan ko at ni Elder Hua, kakailanganin ko ang ika-4 na nakababatang kapatid na samahan ako sa pagsasanay ng sibat sa susunod na buwan. Pagkatapos ng demonstrasyon, bumalik si Huawudao sa grupo, nakangiting sinasabi, bagamat 2 leaves pa lamang ang nabuksan ni Muxiang, makakalaban niya ang mga kalaban na may 4 o kahit 5 leaves. Ang kanyang talento ay higit na nakahihigit sa akin. Natatakot ako na hindi magtatagal ay malalampasan niya ako. Bagamat tila medyo pambabula ito, labis itong ikinatuwa ni Duan Muxing. Nagulat si Lasho, hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Huawudao dahil sa mga disipulo ng Evil Sky Pavilion, pakiramdam niya ay si Duan Muxing ang may pinakamaliit na talento at pangunawa. Ang dahilan ng kanyang kamakailang pag-unlad ay dahil sa maagang pagsisimula at matagal na pagpigil. Alam niyang nakapasok na si Ming Shuren sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm at pinaghihinalaang sinasadya ng suwail na disipulong ito na itago ang kanyang mga kakayahan, marahil ay nasa 2 o 3 leaf na. Napansin ang pag-unlad ng paglilinang ng lahat, medyo nalungkot si CIU Honor, sa kasamaang palad ay hindi makapasok sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm dahil hindi pa bukas ang kanyang energy sea. Napansin ang kanyang kalungkutan, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at sinabi, balik tayo sa usapan. Pagkatapos ay pinagsama ni Huawudao ang kanyang mga kamay at sinabi, nagpadala kahapon ng mensahe. Ang Cloud Sect, handa silang ipagpalit ang Black Magnolia sa Dingfengzhou, gayunpaman, mayroon silang karagdagang kondisyon. Hindi sapat ang isang Dingfengzhou, gusto rin nila ng isang Heavenly Tier item. Malinaw na itinuring ng Cloud Sect na masyadong mababa ang halaga ng Dingfengzhou sa ganoong kahilingan. Nang marinig ito, nanlamig ang ekspresyon ni Ming Shuren. Hindi mabubusog na kasakiman. Ang pagpayag ng Evil Sky Pavilion na makipagkalakalan sa kanila ay isang konsesyon na, at humihingi pa rin sila ng isang Heavenly Tier item. Hindi ba nila alam kung gaano kahalaga ang mga Heavenly Tier item? Kakaibang tumango si Huawudao bilang pagsang-ayon, syempre alam ko ang halaga ng isang Heavenly Tier item at hindi rin ako sang-ayon sa palitan. Nang marinig ito, medyo naguluhan si Ming Shuren, hindi ka ba nag-aalala tungkol kay Dingfengzhou? Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Huawudao, bagamat hindi ko ito matatanggap ng may mabuting konsensya, makikilala ko pa rin kung saan nakasalalay ang aking katapatan. Sa puntong ito, magalang na pinagsama ni Ming Shuren ang kanyang mga kamay, guro. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng nakababatang kapatid, pakiusap, magdesisyon na kayo. Tumango si Lasho at bumaling kay CIU Honor na halatang malungkot. Sinabi niya, kumakalat sa mundo ng paglilinang ang balita na si Jitian daw ay nagkaroon ng mga swerteng pagkakataon, kaya nakakuha siya ng maraming kayamanan at armas. Ito ang dahilan kung bakit marami siyang napalaking makapangyarihang disipulo. Gustong gamitin ng Cloud Sect ang pagkakataong ito upang makipagpalitan ng armas at pagbutihin ang relasyon sa Evil Sky Pavilion. Kahit tumanggi ang Evil Sky Pavilion, ang pagpapanatili ng status quo ay hindi gaanong makakaapekto sa Cloud Sect. Sa pag-iisip na ito,
malamig na nagsalita si Lasho, dapat sabihin, mahusay ang paggamit ng Cloud Sect sa kanilang mga baraha. Marami akong armas, ngunit hindi ibig sabihin nito ay maaaring ipamigay ang mga ito ng basta-basta. Dahil ayaw isuko ng Cloud Sect ang Black Magnolia, personal ko itong kukunin. Upang tulungan si CIU Honor na buksan ang kanyang Energy C. Nagpasya si Lasho na personal na tumungo sa Cloud Sect upang kunin ang Black Magnolia. Nang marinig ito, si Huawu daw na orihinal na gustong magsalita pa ay direktang pinatigil ni Lasho. Pumalakpak si Ming Shiren sa tuwa, "Guro, napakatalino ng planong ito. Sa totoo lang, matagal na akong walang nahahablot. Kung magpapatuloy ito, tiyak na bababa ang ranggo ko sa blacklist." Mapangahas, malamig na saway ni Lasho. Natakot si Ming Shiren at agad na lumuhod upang aminin ang kanyang pagkakamali. Lumapit si CIU Honor sa kanyang guro, nagpapalipad ng kanyang malalaking mata, "Guro, hindi ko po kailangan ng Black Magnolia. Naniniwala po akong mabubuksan ko ang Energy C kahit wala ito." Nang marinig ito, bumaling si Lasho sa kanya, "Talaga? Siyempre po, higit sa lahat, nandyan naman po ang guro para protektahan ako," masayang sabi ni CIU Honor, kumapit sa kanyang braso. Bahagyang ngumiti si Lasho, "Hindi pangkaraniwan ang iyong talento. Nakakahinayang kung hindi ka makakapasok sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm. Ang Black Magnolia ay isang kayamanan ng langit at lupa, may kakayahang tulungan kang buksan ang iyong Energy C. Ngayong malaki ka na, hindi ka na maaaring protektahan ng iyong guro habang buhay." Sa kanyang isip, naisip ni Lasho, "Hindi ko maaaring sabihin na mahina ako at kailangan ko ang batang ito para protektahan ako sa lahat ng oras." Napaluha si CIU Honor, "Hindi pa po mamamatay si guro." Medyo nawala ng imik si Lasho. Bagamat may mabuting intensyon ang mga salitang ito, medyo kakaiba ang tunog nito. Samantala, sa Sword Altar ng Cloud Sect, dalawang disipulo ang buong pagmamalaking nag-uusap. Ang Cloud Sect ay may 8 sagradong lugar ng paglilinang, ngunit ang Sword Altar ang may pinakakaunting tao dahil ito ay pagmamay-ari lamang ng isang tao, ang ating guro, Sword Saint Lu Sharon. Halos 1 buwan nang nakahiwalay ang ating guro, dapat ay gumaling na ang kanyang mga sugat. Kailan kaya siya lalabas? Marami akong teknik sa espada na gustong itanong sa kanya. Sinabi ng guro na may darating na humamon sa kanya, kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang pinakamataas na kondisyon. Sino kaya ang magpapakaba ng ganoon sa guro? Kung ganoon kalakas ang kalaban, marahil ay dapat tayong lumipat sa pangunahing altar. Minsan nang sinabi ng guro na maaari kang magtago ng ilang sandali, ngunit hindi habang buhay. Habang nag-uusap ang dalawang disipulo, biglang lumitaw ang isang figure sa himpapawid sa itaas. Nagtanong ang isang disipulong nakaalerto, "Sino yan?" Kalmadong ngumiti si Yu Shangrong at sumagot, "Huwag kayong mag-alala. Mayroon akong appointment kay Sword Saint, pakiusap, ipaalam ninyo sa kanya." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang disipulo, basta't hindi kaaway, ayos lang. Kaibigan ka pala ng ating guro, ipapaalam ko agad sa kanya. Pakiusap, maghintay ka sandali, Senior. Tumango si Yu Shangrong, "Salamat." Dali-daling nagtungo ang disipulo sa bulwagan. Habang papalapit siya, bumulwak ang malakas na enerhiya mula sa pintuan. Ang enerhiya ay namuo sa isang espada at lumipad patungo kay Yu Shangrong, ngunit hinarang ito ng isang hindi nakikitang kalasag sa paligid niya, hindi na ito nakalapit pa. Pagkatapos ay lumipad pababa mula sa himpapawid si Lasho Sharon, huminto mga 10 metro ang layo mula kay Yu Shangrong. Nagtinginan sila mula sa malayo. Nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Lasho Sharon, nasyahang ngumiti si Yu Shangrong, "Medyo interesante ka sa kasalukuyan mong kalagayan." Seryosong ekspresyon ng mukha ni Lasho Sharon, "Yan wrong. Akala ko'y hindi ka maglalakas loob na pumunta. Maaaring kakaunti ang mga cultivator sa Sword Altar ng Cloud Sect, ngunit hindi ito lugar para sa mga tulad ng daga na gumagala. Hindi ka ba natatakot na naglagay ako ng bitag?" Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Yu Shangrong, "Kung gayon, pipili na lang tayo ng ibang oras para sa ating duelo." Tumango si Lu Sharon, "Marami na akong taong gumagala sa mundo ng paglilinang,
hindi ko hinahamak ang paggamit ng ganoong kasuklam-suklam na taktika. Palagi akong iba sa iyo, isang tagasunod ng demonic path. Kung maglalaban tayo, hayaan itong maging patas na laban.